sikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa. Tayo, Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Good morning ho, good morning, good morning. Magandang umaga Pilipinas. Oras natin, alas 4:06 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga po. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na tayo ngayon ng Biyernes, Enero 23, 2026. Kamusta ho kayo? At magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang Umaga, Pilipinas! Headline. Sa ulo ng ating mga balita, dalawa pang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos inihain sa Kamara. Pangulong Bongbong Marcos pumalag sa balitang patay na matapos pumasok ng ospital. DILG binebirika pa ang report na namataan ang negosyanteng si Atong Ang sa Cambodia. Dating Congressman Zaldico natukoy na nasa gated community sa Lisbon, Portugal ayon sa DILG. Isa pang Russian vlogger na nagbanta naman na magpapakalat ng HIV habang nasa bansa arestado. At temperatura sa Baguio City bumagsak sa 11 degrees Celsius. Magandang Umaga, Pilipinas! Headline. Yan po ang ulo ng ating mga balita muli ngayong 23 sa buwan ng Enero 2026. Live ho tayo ngayon na napapanood at napapakinggan mula dito sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Kasama ho ang DZRH 990 kHz sa Lawag hanggang DZRH Cebu at DZRH Zamboanga. Of course, simulcast sa DZRH TV, higit 1,000 cable operators at sa bayang napapanood sa DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Makibahagi rin ho sa aming talakayan via text line 0919-282-6485. Uli po ang ating text line 0919-282-6485. Sa pangalan po muli ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Sampung minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Una sa ating mga balita. Tumindi pa ang naranasang lamig sa Baguio City nang bumagsak sa 11 degrees Celsius ang temperatura kahapon ng umaga, kaya maraming mga residente ang tamad na tamad bumangon. Yun ang ito yung mas mababa mula sa 13.2 degrees Celsius na naitala noong Miyerkules sa harap ng nararanasang northeast monsoon o bugso ng amihan sa Cordillera Region. Ang mababang temperatura kahapon ng alas 5 ng madaling araw ay kabilang sa pinakamalaki o pinakamalamig na naitala ngayong taon sa summer capital ng bansa. Ayon sa pag-asa, ito'y dahil sa paglakas ng amihan na karaniwang umaakyat sa pinaka-peak sa pagitan ng Disyembre at Pebrero na minsan ay umaabot pa hanggang unang bahagi ng Marso. Ang pinakamababang temperatura na naitala ng pag-asa sa Baguio City ay nasa 6.3 degrees Celsius noong December 18, 1961. Magandang umaga, Pilipinas! Abiso naman ho sa mga motoristang madaraanan o daraan sa Pasay City sa January 25, 2026, araw ho ng linggo. Asahan na mabigat na daloy ng trapiko dahil sa pagsasara ng ilang kalsada, unsod ng Santo Niño Grand Procession na inaasahang dadaluhan ng libo-libong deboto. Sa abiso ng Pasay Traffic and Parking Management Office, alas 3 ng hapon pa lamang ng Enero 25, isasara na ang ilan sa mga kalsadang daraanan ng prosesyon, kabilang sa mga isasara mga sumusunod: Durham Park, FB Harrison, ilang bahagi ng EDSA, din sa Ross Boulevard, bahagyang isasara mula EDSA hanggang Traders Hotel. Intersection naman ng Buendia Avenue at Ross Boulevard. Dahil dito, inihikayat ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta gaya na lamang ho sa Jokno Boulevard, Macapagal Avenue, Pio Campos Street, Taft Avenue at Park Avenue. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:13, tumagilid ang isang trailer truck na may kargang 37 tonelada ng polyethylene, isang chemical compound na ginagamit sa produksyon ng plastic. Yan ay sa Karuhatan, Valenzuela City. Sa ulat ng pulisya, palikusan ang truck ng mapadaan ito sa hindi patag na bahagi ng daan, kaya napunta ang lahat ng bigat ng kargamento sa kabilang bahagi ng sasakyan. Dahilan para tumagilid ito, wala na may ibang taong nadamay maliban sa driver ng truck na nagtamo ng minor na injury. Samantala, bagaman nakaapekto sa daloy ng trapiko, ay mabilis namang naitayo ang sasakyan sa pamamagitan ng crane at agad ding nailipat sa ibang truck ang mga karga nitong kemikal. Magandang umaga, Pilipinas! Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office Region 2 laban sa driver ng dump truck na nakabangga sa jeep sa highway ng Luna Isabela na ikinasawi naman ng 3 pasahero at ikinasugat ng iba pang sakay ng jeep. Sa SCO o show cause order, binigyan ng 3 araw ang driver ng dump truck para magsumite ng kanyang paliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Ayon sa LTO, sakaling hindi makapagbigay ng paliwanag ang tsuper, ito'y tuturing na pagbaliwala sa kanyang karapatan na madiinig ang kanyang panig at ang kaso ay pagpapasyahan base sa ebidensyang hawak ng ahensya. Nahaharap ang driver ng dump truck sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. At matatandaang nag-viral sa social media ang video na nasabing aksidente kung saan makikita na nawala ng kontrol ng dump truck at nasakop ang kabilang linya kung saan ang jeep ay mabilis na paparating at hindi na nakaiwas pa sa truck na siyang naging dahilan ng trahedya. Magandang umaga, Pilipinas! Nasamsam naman ng mga otoridad ang nasa 8 milyong pisong halaga ng pinaniniwalaang smuggled o poslit na mga sigarilyo sa Labrado, Pangasinan.
Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Malencio Nartates Jr., naharang sa checkpoint ang isang van na naglalaman ng higit 100 kahon ng iba't ibang mga sigarilyo na walang kaukulang mga dokumento at hinihinalang ipinuslit sa bansa. Kaugnay nito, inaresto rin ng mga otoridad ang 2 Chinese na sakay ng naturang van para sa kaukulang disposisyon. Samantala, na-turn over na sa Bureau of Customs ang mga nasabat na sigarilyo para sa isasagawang case build-up at investigasyon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, alas 4:16 ng umaga. Babalikan natin ang ilan pang mga balita at report naman buhat sa probinsya. Ito pa rin ho ang Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito po si Yuel Reyes. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Number 1. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot-o ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal na matitindi mantsa based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho, good morning sa mga maagang nakatutok sa atin sa ating DZRH News sa Facebook at YouTube live streaming. Magandang umaga. Kay Asik Cecil Santos, good morning ho. Henry Dolohan, Casa Tornino, Lauay, Loida Sacramento, Arnel Perez, good morning. Kay Miss Becky Tezuka, Cavernillo Shanoza, Nieves Esplana ng Quezon Province, Tayuman. Magandang umaga po. Gayon din kay Margarita Guevara at Revelito Magallones ng Kalibungan, Victoria, Tarlac. Ating mga suki dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Ngayon din kina Michael Andrew Castro ng Santa Maria sa Laguna, Joseph Hardiniano ng Nueva Ecija, and of course sa ating everyday morning suki na si Ma'am Evan Lang dyan ho sa Las Vegas. Good morning. Mula ho dito sa Pilipinas. Oras natin alas 4:21 na ho ng umaga. Muli ho, tayo ay live na napapanood at napapakinggan mula 666 kHz sa Metro at Mega Manila, 990 kHz sa Lawag, at may isa pa tayong 990 kHz din sa bandang Cebu, Tacloban yata, 990 kHz. At tama, Tacloban, 990 kHz. Ganyan din ho sa DZRH Zamboanga. Sa iba pa ho nating mga balita, mahigit 32 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa magkakahiwalay na operasyong isinagawa sa Kalinga, Benguet at Baguio City mula Enero 21 hanggang Enero 22. Pinakamalaking bulto ng illegal na droga ang nasabat ng mga otoridad ay sa Tinglayan, Kalinga, kung saan 11 sako na naglalaman ng 217 marijuana bricks na nagkakahalaga ng 26.04 milyong piso ang natagpuang abandonado sa Barangay Upper Bangad matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga magsasaka. Sa bayan naman ng Kibungan at Kapangan sa Benguet, sinalakay at winasak ng mga operatiba ang 13 plantasyon ng marijuana nagkakahalaga ng 6.01 milyong piso. Bukod sa mga plantasyon, 2 street-level individuals
ang naaresto sa magkakahiwalay na buy-bust operations. Sa Benguet naman, naaresto ang isang si 60 anyos na lalaki matapos mahulihan ng halos 1 gramo ng pinaghihinalaang shabu. Habang isang 49 anyos na babae naman ang huli sa akto at nasamsam o nakumpiskahan ng 2.5 grams ng illegal na droga. Maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustodiya na ng Tinglayan MPS ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:23 ng umaga, nirelieve sa pwesto ang commander ng Coast Guard Santa Ana Substation at 7 iba pa dahil sa pagkawala ng recreational motor bangka na MBCA Amehara sa katubigang sakop ng Davao Occidental. Ayon kay PCG District Southern Mindanao Deputy Commander Macy Gabion, ang mga naturang PCG personnel ay ililipat sa district headquarters habang nagpapatuloy ang investigasyon. Enero 19 nang mapaulat na nawawala ang MBCA Amehara na may lulang 16 katao matapos umalis sa Santa Ana Wharf sa Davao City para magtungo sana sa Governor Generoso Davao Oriental. Matapos ang isang araw ay nasagip ang isa sa mga crew nito habang patuloy na pinaghahanap ang mga nawawala pang pasahero at ang sinakyan nilang motor bangka. Tumanggi naman si Gabion na magbigay ng iba pang detalye, ngunit tiniyak nitong nagpapatuloy ang kanilang search and rescue operations at ang pag-iimbestiga sa nangyaring insidente. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Patay naman ang isang military sergeant matapos barilin ng 3 miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa loob mismo ng isang detachment sa Barangay Puray, Rodriguez, Rizal nitong Martes ng gabi. Kinilala ni Rizal Police Director Colonel Feloteo Gonzaldo ang biktima bilang si Sergeant Mark, Deputy Officer ng 80th Infantry Battalion Patrol Base sa sitio Makaingalan. Ayon kay Gonzaldo, isa sa 3 sospek ang nahaharap sa kasong murder habang 2 pa ay sinampahan ng kasong illegal discharge of firearms. Samantala, sinabi ni Rodriguez Police Chief Lieutenant Colonel Arwin Cafud na nangyari ang insidente habang pinagsasabihan o nire-reprimand umano ng sundalo ang mga sospek. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye at motibo sa pamamaril. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sugatan naman ang 4 na taong gulang na bata at 2 iba pa matapos na magkaaberya ang isang Caterpillar Carnival Ride sa JP Rizal Street sa Barangay Poblacion A. Maria, Bulacan. Batay sa ulat kay Central Luzon na Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., tumilapon ang bata at ang 30 anyos niyang kasama matapos maputol at kumulas ang sinasakyan nilang ride wagon. Nasugatan din sa insidente ang isang 47 anyos na lalaki na nasa loob ng amusement park. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente at kung may pananagutan ng operator ng naturang amusement ride. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alan Francisco, Grace Ando at Robert Dalisay ng Italy. Magandang morning. Alas 4:26, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard na tiyakin ang patuloy na pagbabantay sa bagong tuklas na gas reservoir sa Malampaya East 1. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahigpit ang direktiba ng Pangulo sa PCG na paigtingin ang seguridad sa Malampaya area para mabantayan ang energy sources ng bansa. Kaugnay nito agad na nag-deploy ang PCG ng kanilang major assets gaya ng isang 97-meter offshore patrol vessel, 2 44-meter patrol vessels at iba pang aerial assets. Una nang sinabi ni PBBM ang nadiskubring reservoir ay may aabot sa 98 billion cubic feet gas na sapat para makapag-supply ng kuryente sa milyong-milyong kabahayan at mapalakas ang domestic gas supply ng Pilipinas sa loob ng ilang taon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!
Oras natin alas 4:27. Dako muna tayo sa mga balita sa probinsya. Isang lalaking tulak umano ng shabu sa Dasol, Pangasinan, arestado sa buy-bust operation ng PNP. Sa detalye, RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Arestadong isang tulak ng shabu na lalaki matapos ang matagumpay ng sinagawang buy-bust operation ng PNP Dasol. Base sa ulat ni Acting Chief of Police Captain Nobin Kitalig na ipinarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team matapos na makipag-ugnayan sa PDEA Region 1 isang nagkunyaring buyer gamit ang marked money at nakabili sa suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng marked money kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang marked money ginamit sa operasyon at ang illegal na drogang nakumpiska rito ay tumitimbang ng 2 gramo na may street drug price na 13,600 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isinampang kaso laban sa suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte, taguulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Uy, good morning. Maaga nakatutok sa atin si Sir Arnold Estareja, ang Education Program Supervisor o EPS sa Filipino ng DepEd General Trias sa Cavite. Good morning, Sir Arns. Kayong din, Ohio gozaimasu kay Cedric Thomas. Nardet Somera, maganda umaga po, at kay Romel Hover, magandang umaga. Albert Perez ng Baclaran, Paranaque, at kay Clemente Formentos ng Marilao, Bulacan. Good morning ho, good morning, good morning. Higit 350,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nakumpiska naman ng PNP at PIDEA sa isang checkpoint sa bayan ng Palo, Leyte. Parang puro smuggled na sigarilyo ngayon. Sa detalye, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Mahigit 350,000 smuggled na mga sigarilyo na kumpiska ng kapulisan at Philippine Drug Enforcement Agency sa bayan ng Palolite sa isang PNP checkpoint. Ito ang sinabi ni Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr. Ang operation sinagawa ng Palolite PNP at PDEA kung saan 14 na kahon ng smuggled na sigarilyo na kumpiska ng mga otoridad sa isang sasakyan na itinago sa agricultural products sa barangay San Joaquin, Palolite. Kinilala ng PNP driver na si alias Wahid na sa 8 taong gulang negosyante, residente ng barangay Tubod, Iligan City, na original residente ng Lanao del Norte, at alias Dalia, negosyante rin ng barangay Tubod, Iligan City, original na katira sa Marawi City. Ang mga nakumpiskang mga smuggled sa sigarilyo nasa kustudiya ng Bureau of Customs sa Tacloban. At mga suspect naman hawak ng Palolite PNP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang atin hong Malacash, kapatid ni Malacash Agent Sherwin Alfaro ay nag-iikot dyan ho sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City. Ang ating Malacash Sub-Agent ho ngayon, nakasama ang Pride Detergent, ay nag-iikot sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ivy Gutierrez ng Tayog, Pangasinan, Chris De Solo ng Caloocan City at Lando Abao. Ang ating word of the day ay reject. Muli po ang ating word of the day ay reject. Pag reject sa Tagalog, tinanggihan, ano?
tinanggihan. Pero ang atin hong word of the day ay reject. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, bango na, kape-kape na, alas 4:32 ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Number 1. Na oras na para tayo po mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ha? Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan ha. At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ating lakad, huwag din kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Lord. Nairaos ang buong linggo. Maraming salamat sa Diyos muli sa pag-iingat at isang buong linggo na naman ho ang lumipas sa araw-araw nating mga paggawa. Dante Bonyol ng Malabon City, good morning. And then kay Raymond Ursabian ng Hayward, California, USA, good morning. Kayo ho ba ay namamaluktot na sa lamig? Iba ho yung panahon yan. Muli nung kahapon kahapon ko pinaka naramdaman Umaga ho kahit hindi umaga, kahit ho maghapon ay ramdam mo yung lamig, yung parang niyayakap ka. Ganun yung pakiramdam nung lamig ho ngayon. Kahit mainit, hindi mo ramdam yung init. Hindi katulad pag panahon ng tag-init. Nanggigitata, sabi nga nila. Pero yung panahon ho natin ngayon, yung pala, ang sabi ho ng dito so far sa Metro Manila, ang pinakamalamig na naitala ngayong northeast monsoon o yung pong tinatawag na Amihan season na nagdadala ng malamig na hangin. So far ngayong 2025 to 2026 ay naitala po kahapon. Nasa langit na
Yan ay naitala sa 19.6 degrees Celsius. Kaya naman pala napakalamig. Sa Science Garden sa station ng DOST Pag-asa sa Quezon City. Ang medyo malayo pa yan sa huling pero palagi kong tinababalik dito sa panahon na ito. 14.5 degrees Celsius noong hong January 11, 1914. At ang pinakamalamig so far na naitala ho ngayong amihan season ay 19.6, pinakamababang temperatura. 19.6 degrees Celsius. At bukod pa ho yan, syempre, of course, sa mga malalamig talagang lugar sa ating bansa, tulad na lamang dyan sa Tagaytay City. Ano kayang temperatura ngayon sa Tagaytay? Pero ngayon ang magandang pumunta dyan sa People's Park in the Sky. Sa Baguio City, naitala ho sa 11 degrees Celsius, habang sa La Trinidad, Benguet ay 12 degrees Celsius. Kaya sulit-sulitin na ho natin yung lamig. Minsan lang ho yan. At baka pagpatak lang ng buwan ng Marso ay biglang mag-init na ulit. Hindi ang katawan, yung panahon, mag-iinit na ulit. Kaya sulit-sulitin na kung merong mga gala na mga plano na gustong pumunta sa mga highlands na mga lugar ho sa ating bansa. Puntahan nyo na ang sa Benguet, lalo dito ho sa Cavite, yung Tagaytay City. Kung medyo naka-crowded, nadadamihan kayo ng tao dito ho sa Tagaytay, napakaraming nearby areas lalo sa Amadeo, sa Alfonso sa Cavite. Marami hong magandang puntahan dyan. Maliban sa good news ng malamig na panahon, ito ho good news sa mga kasambahay sa Metro Manila. Naaprubahan na ho yung aumento sa sahod ng mga kasambahay sa NCR. Yan ho ay mula ho sa 7,000 pesos na buwanang minimum wage ay madaragdagan na ng 800 pesos. Ibig ho sabihin, ang buwanang minimum wage ng mga kasambahay natin dito ho sa Metro Manila ay papatak na ng 7,800 pesos. Malaking tulong na ika para sa mga pandagdagan ho sa mga gastusin, dahil karamihan naman sa mga kasambahay ay stay in. Pero ito ho ay mapa stay in o stay out ay kabilang dito ho sa minimum wage hike. Base ho yan sa wage order number NCR-DW06 na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board dito sa Metro Manila. Kaya sa mga kasambahay sa Metro Manila, mga domestic workers, kasama ho ang general house helpers, yaya, cook, gardener, laundry person, o kahit sinong regular na gumagawa ng domestic work sa isang tahanan bilang kanyang trabaho. Hindi ko kasama yung mga paano naman daw yung mga anak na gumagawa ng gawaing bahay. Hindi ko trabaho yan, responsibilidad yan. Yan ho ay epektibo ayon ho sa RTWPB o Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR sa buwan ng Pebrero. Man immediate para mabigyan daan din yung mga employers na makapaghanda para ho sa aumento sa sahod ng ating mga domestic workers o mga yaya, cook, gardener, laundry person o kahit sino hong regular na gumagawa ng domestic work. Yan ang good news. Bagamat maliit ay meron pa din. Isang araw nagmamaneho sa Eleanor Padayaw na bumabati ng happy birthday sa kanyang apo na si Klein Albania. Birthday ngayon January 23 sa Santa Maria, Bulacan. Oy, good morning ho sa inyo. Ganyan din kay Kajo Verano ng Palau. Good morning.
Angelo Redaha, Ruby Bartolome at kay Tessie Pendon ng Tanay Rizal. Good morning ho, good morning, good morning. Meron na lamang tayong 14 na minuto bago mag alas 5 ng umaga. Tuloy tayo sa ating mga balita. Magandang umaga, Pilipinas! Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Muli oras natin. Alas 4:46 sa iba pang balita. Isinusulong sa Kamara muling paglipat sa petsa ng unang parliamentary election sa Bangsamoro Region sa September 28, 2026. Mula yan sa nakatakdang schedule ng eleksyon sa March 30 sa inihaing House Bill No. 7236. Ninalanaw del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong at 2nd District Representative Yaser Alonto Balindong. Layunin nito na magkaroon ng sapat na panahon para sa maayos na transition matapos maalis ang Suluso Barm. Layo ng panukala na mapanatili ang integridad ng Bangsamoro process at upang matiyak na nakabase ito sa batas, transparent at ang demokratikong paglipat patungo sa isang fully elected parliament. Sa ilalim din ng panukala, patuloy na magsisilbi ang Bangsamoro Transition Authority o BTA bilang interim government hanggang sa maupo ang elected official sa December 1, 2026. Hindi na natuloy-tuloy itong eleksyon na to. Isang milyong halaga naman ang mga peke at smuggled na sigarilyo nasabat sa 2 araw na operasyon sa bayan ng Alen, Northern Samar. RH34 Jane Bantayan. Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Umaabot sa 1 milyon ang kabuuang halaga ng mga smuggled na mga sigarilyo ang nakumpiska ng otoridad sa 2 araw na lunsad na operasyon sa bayan ng Alin, Northern Samar. 4 na individual ang naaristo sa 2 araw na operasyon ng tauhan ng PNP Region 8 sa isang anti-criminality campaign sa bayan ng Alin, Northern Samar dahil sa pagbibinta at pagtatransport ng smuggled na mga sigarilyo. Unang nahuli ng otoridad sila alias Ali Batallas John nitong araw ng Lunes noong January 19. Samantala naaristo naman si alias Ice at Rod sa Baluarte Port nitong Miyerkules, January 21 nang mahuli sa aktong mga ito na may kargamintong kahon na smuggled na sigarilyo. Ayon kay PNP Region 8 Regional Director of Police Brigadier General Jason Capoy, aabot sa mahigit 1 milyon ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Sa report ng PNP Alin, ang 2 naaristo ay residente ng Barangay Abad Santos, Catarma, Northern Samar. Lumabag ang mga ito sa Section 263 at 265 ng National Internal Revenue Code. Ang mga naaristo ay walang ipakitang dokumento na nagpapatunay na legal ang pagtatransport na nasabing mga sigarilyo. Ang 4 kasalukuyang nakadetain ngayon sa Alin Municipal Police Station. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Samantala, posibleng makatanggap na muli ng Letters of Authority o LOA ang mga taxpayer mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito'y sa harap ng inaasahang pag-alis sa suspensyon sa tax audits ng BIR sa unang quarter ng taon. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, kailangan na muli ng BIR na mag-issue ng LOA para makamit nito ang revenue collection target ngayong 2026 na 3.58 trilyong piso. Paliwanag ni Go, hindi makasasalba ang BIR kung habang buhay na sususpindihin ang LOA issuance dahil malaking tulong ito sa pagpapabuti ng kanilang koleksyon. Git ng kalihim, naramdaman na ang epekto ng naturang suspensyon. Makaraang umabot lamang sa 3.11 trilyong piso ang total revenue collection ng BIR noong 2025, mas mababa ng 3.4% sa target sanang 3.22 trilyong piso. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lang, alas 5 na ng umaga, gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas!
Abot naman sa 26 na milyong pisong halaga ng inabandonang marijuana bricks. Nasamsam ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Na-recover ng mga operatiba ng Kalinga PNP ang 11 sako na may lamang marijuana bricks sa sadyang iniwan sa sitio Tangilig, Barangay Upper Bangad, Tinglayan, Kalinga. Mula tanghali hanggang gabi noong Enero 21, kumilos ang pinagsanib na elemento ng Tinglayan Municipal Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company ng Kalinga Provincial Police Office sa natanggap na impormasyon hinggil sa inabando ng mga sako sa Upper Bangad, Tinglayan. At matapos ang verifikasyon, natagpuan ng mga pulis ang 11 sako na may lamang 217 marijuana bricks na may timbang na 217 kilo at nagkakalaga ng 26,040,000 pesos. Ang mga naturang kontrabando ay malamang nasadyang iniwan ng mga individuals sa isang liblib na lugar at hindi na itinuloy ang iligal na pagbiyahe palabas sa Tinglayan. Lahat ng mga nasamsam na marijuana bricks ay maayos na isinalang sa inventory at itinurn over para sa kaukulang procedures. Bagaman walang nahuling suspect sa operasyon, lalo pang pinag-ibayo ng PNP ang kanilang investigasyon at intelligence activities para matukoy at na masundan ng mga responsable kasama ang posibleng drug networks na nag-ooperate sa Cordillera Region at kalapit na lugar. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Lakay Romy. Samantala, pinatawan ng 70 araw bilang preventive suspension ng Sandigan Bayan Special 3rd Division si Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong konektado sa Malampaya Fund Scam. Sa inilabas na resolusyon ng korte, inetasan si Maglangke na pansamantalang tumigil sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang alkalde ng bayan habang umuusad ang pagdinig sa kasong graft at malversation laban sa kanya. Nagugat ang hakbang sa pagkakasangkot umano ni Maglangke sa sinasabing paglilipat ng pondo para dapat sa mga biktima ng bagyo pero sa halip na mapunta sa mga nangangailangan, inilipat umano sa mga pekeng non-government organizations o NGOs na kontrolado ng tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Dalawa namang bomba na hukay sa isang proyekto sa subdivision sa Hermosa, Bataan. Alamin natin ang detalye mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Magandang umaga, Pilipinas Report! Alas 9:30 ng umaga kahapon ng mahukay ang isang bomba sa isang project sa subdivision sa Barangay Mambog, Hermosa, Bataan. Sa ulat ng Hermosa PNP, iniulat itong nadiskubre ang 2 peraso ng bomba sa pulisya ng isang 27 anyos na land developer engineer. Habang nagpapatakbo umano ng excavator sa subdivision sa ginagawang project sa lugar, ay aksidente itong nahukay na agad namang ipinatigil ang operator. 2 peraso ng unexploded ordnance OXO na 76mm high explosive projectile ang nahukay na walang fuse at kalaunan ay isinailalim ito sa kustudiya ng Bataan Provincial Explosive and Canine Unit PECO na dumating sa lugar para kunin ng maayos at ligtas. Panawagan ng mga otoridad sa mamamayan na kapag nakakuha sila ng ganitong papasabog ay agad ipaalam sa mga kinaukulan upang walang madisgrasya dahil ang ganitong uri umano ng pampasabog ay pwede pang sumabog. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lea Asmolo, Maylene Somoza at Tristan Wyatt Gulay, may winner na ang ating Malakash agent. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH!
Ang ating malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nag-ikot sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City. Alamin natin kung sino ang maswerteng winner kasama si Don Carlos. Don Carlos, good morning! Magandang umaga, Pilipinas, kasama UL. Ngayon nandito nga tayo sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City. Aba, ang aga-aga. May nakita tayo nakatutok daw sa DZRH. Kuya, ano pong pangalan? Alvin po. Kuya Alvin, ano pong pinagkakabalan sa buhay? Pedicab driver po ako. Yan, yun. Anong oras pumapasada? Nagsisimulang pumasada si Kuya Alvin? Alas 4 po. Ba, tama-tama. Ngayon lang. Ang aga niya, kasabay niyang kakastart lang ng Magandang Umagang Pilipinas. Dahil dyan, bigyan na natin siya ng 1,000 pesos. Yun! At kapag nahulaan niya pa ang ating word of the day, mayroon niyang DZRH mini component. Salamat po. Ano po ang word of the day natin? Reject. Yan! Bigyan niya na. Yun! DZRH mini component. At syempre, ang ating Chinese New Year Medyo Noche Basket. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamabigat na Pride Detergent with Fabric Conditioner. Korean Trouble Bloom with Stain Away Formula. 2 kilo na yan, kuya. Kaya nanandang yung labahin. Salamat po. Salamat. Salamat po sa Pride. Saka sa Cuevas Bakery. Thank you kay Tatay Alvin kasama sa mga nakatutok sa atin tuwing umaga na napakasipag, araw-araw bumabangon para sa... May pamilya na si Tatay Alvin, ano? Si Meron Alvin. Na po. Ilan po anak? 2 po. Yan, meron ng pang-treat sa kanila. Meron na po ngayon. Salamat po. Congratulations, kuya. Kuya, isabit mo yung radyo mo sa pedicab mo, ha? Radyo po, ayun, pedicab po. Yan, Yuval. Kaya naman sa mga gusto bang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ito po si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. At sa ating malakas promo kasama ang Pride Detergent Team, dyan ho sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City. Abangan kung saan mag-iikot. Susunod na mag-iikot ang ating malakas team. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas Promo! 1 minuto na lang ho, alas 5 na ng umaga, aabot sa 25 trilyong piso digital payment transaction sa bansa ang naitala noong taong 2025. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang pinagsamang mga transaksyon sa PesoNet at InstaPay ay pumalo sa 24.74 trilyong piso, mas mataas ng 42% sa 17.42 trilyong piso na naitala noong 2024. Ang naturang pagtaas ay bunsod ng pagdami ng total volume ng transaction na umabot ng 4.8 billion mula sa nakalipas sa 1.5 billion lamang. Ayon sa BSP, mula pa 2020 ay nahigitan na ng InstaPay ang volume at halaga ng ATM withdrawal transactions dahil sa pandemya na nagtulak sa maraming Pilipino na gumamit ng e-payments. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na po ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Hammerate FA, the blood vitamin. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
Ito po ang DZRH, member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Star City at sa buong kapuluan. Alas 5:01 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Pasadahan muli natin ng headlines ngayong araw ho ng Biyernes, Enero 23, 2026. Dalawa pang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos inihain sa Kamara, pero tinanggihan ng Office of the tinanggihan dahil ho wala sa bansa ang Secretary General. Pangulong Bongbong Marcos pumalag sa balita o balitang patay na matapos pumasok ng ospital. DILG bine-verify ang report na namataan ng negosyanteng si Atong Ang sa Cambodia. Dating Congressman Zaldico natukoy na nasa gated community sa Lisbon, Portugal ayon sa DILG. Isa pang Russian vlogger na nagbantang magpapakalat ng HIV sa bansa, arestado. At temperatura sa Baguio City at Metro Manila bumagsak. Yan ho ang ulo muli ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, Enero 23, 2026. Kamusta ho kayo? At magkarinigan tayo hanggang alas 6 po na umaga sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Live na napapanood at napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayon din po sa 18 relay stations ng DZRH at radyo natin FM stations sa buong Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas! Alas 5:04 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tinanggi ni dating Philippine National Police Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III na nagretiro siya sa serbisyo sa PNP. Ayon kay Torre, wala siyang inihain at nilagdaang anumang dokumento hinggil sa kanyang optional retirement taliwas sa naunang anunsyo sa Campo Crame. Giit ng dating PNP Chief, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang magpapasya kung mananatili sa mother agency ang isang opisyal kahit may iba itong function sa iba pang tanggapan ng gobyerno. I-clear ko pa yan in the next few days sa ibang mga concerned agencies, concerned officers. Ganun po. Hindi kayo nag-apply, General? Hindi ako nag-apply. Wala akong pinirmahan. Aminado naman si Torre na nababahala siya sa kahahantungan ng mga harassment case na inihain laban sa kanya, bunsod ng naging tungkulin niya sa PNP. Isang concern lang dyan, na real concern, gusto ko maklear na lahat ng mga harassment cases laban sa akin dahil nga sa daming harassment cases ko rin, hindi rin ako eligible sa retirement benefit.
Ang tinig ni dating PNP Chief at ngayon General Manager ng MMDA, Police General Nicolas Torre III. Magandang umaga Pilipinas! Mali umano ang pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III na maaari siyang humawak ng 2 posisyon sa gobyerno. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malinaw na ipinagbabawal ng batas ang sabay na paghawak ng 2 government positions. Git niya hindi maaring magsilbi sa 2 ahensya ang isang opisyal ng sabay. Dagdag pa ni Remulla, inaprubahan na ang optional retirement ni Torre na nagbigay daan upang tuluyang matanggap ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang 4-star rank. Batay sa PNP order noong January 19, itinuturing na optionally retired si Torre, epektibo noong December 26, 2025. Paliwanag ni Remulla, malinaw na nagbitiw bilang PNP Chief si Torre at hindi formal na nag-retire. Dahil dito, sinabi ng kalihim na dapat ibalik ni Torre ang mga sahod na natanggap niya mula sa PNP matapos tanggapin ang posisyon sa MMDA. Ganon. Ayon kay Remulla, tatanggap si Torre ng humigit kumulang 7.5 milyong pisong lump sum at buwan ng pensyon na nasa o halos 200,000 pesos mula sa PNP. Magandang umaga Pilipinas! Maluwag naman sa kalooban ni dating PNP Chief Nicolas Torre III ang paglipat ng kanyang 4-star rank kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ang nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro matapos umano ang pag-uusap nila ni Torre. Sa kanila naging dialogo, nabigyan linaw rin anya ang kalituhan sa totoong status ng dating PNP Chief. Kasabay nito, iginiit ni Castro na makatatanggap si Torre ng full benefits bilang dating 4-star general. The President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. Ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga Pilipinas! Posibleng mga probisyon ng Anti-Dynasty Bill pinag-aaralan na ayon sa Malacanang. RH14, Mislet Narciso, Mislet. Magandang umaga Pilipinas Report! Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Executive Secretary Ralph Recto para talakayin ang posibleng mga probisyon ng Anti-Dynasty Bill. Ang nasabing panukala ay kasama sa priority legislations ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga napag-usapan ay ang tungkol sa levels of ban, mga degree of familial relationships at mga uri ng relasyon na ikukonsidera sa consanguinity o affinity. Gayon din ang mga saklaw na posisyon kung lokal ba, national o pareho at kung ang scope of timing o timing of prohibition ay simultaneous o successive. Sabi ni Castro, pinag-aaralan ang mga probisyong ito na maaaring maisama sa Anti-Dynasty Bill. Mayroon ng mga panukala patungkol rito ang naihain sa Kamara at sa Senado kung kaya't nananawagan ng ilang mambabatas na masertipikahan itong urgent ni Pangulong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga Pilipinas! Maraming salamat, Miss Let Narciso. Alas 5 Gs ng umaga. Sa iba pang mga balita, 6 na universidad sa bansa ang pasok sa 2026 Times Higher Education World University Ranking by Subjects. Namayabag sa naturang rankings ang University of the Philippines o UP. Gayon din ang Ateneo de Manila University, De La Salle University, Mapua University, University of Santo Tomas at Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Sa mga nabanggit na pamantasan, UP ang may pinakamaraming nakuhang ranking matapos mapabilang sa 10 sa 11 subject areas kung saan Education Studies at Medical and Health ang may pinakamataas nitong performance. Sumunod naman ang DLSU na pasok sa 4 na fields kabilang ang Arts and Humanities,
Education Studies, Engineering, Psychology at Social Sciences, habang na-feature naman sa 4 na subject areas ang Ateneo. Samantala, wala namang Philippine University ang napabilang sa ranking sa subject na law ngayong taon. Magandang umaga, Pilipinas! Tinagurian namang most traffic congested city sa Pilipinas ang Davao City. Batay sa 2025 TomTom Traffic Index, nasa 168 oras ang nasasayang kada taon tuwing rush hours sa Davao City. Sa record, nasa 4.4 kilometro kada 15 minutes lamang ang layo ng nababiyahe ng mga driver sa Davao City sa bilis na 17.5 km kada oras. Pagdating naman sa worldwide ranking, nasa pang-12 pwesto ang lungsod, habang pang-4 na po ang Metro Manila o ang Manila. Pero Manila City to, no? Isinagawa ang 14th edition TomTom Traffic Index sa mahigit 500 lungsod sa 62 bansa sa mundo na ibinase sa GPS data at real driving speeds. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun naman pala, hindi tulad ng sinasabi ng iba na pinupunteriya naman daw ang Davao City. Ito ho ay base sa real-time driving speeds na gumagamit ho ng GPS. Kakulangan naman ang benepisyo ng mga BPO workers dapat tugunan ayon kay Senator Raffy Tulfo. Alamin natin ang detalye mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Magandang umaga, Pilipinas Report! Pinakikilos ni Senador Raffy Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Labor ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at tugunan ang problemang kinakaharap ng mga manggagawa sa Business Process Outsourcing o BPO. Sa hearing ng kanyang komite, nilahad ng mga BPO workers ang kakulangan ng kanilang mga benepisyo. Ito ay sa kabila ng kanilang napakalaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Sabi ni Tulfo, ang 1.8 million na Pinoy BPO workers ay halos tapatan ng kontribusyon sa ekonomiya ng bansa ang dollar remittances ng mga overseas Filipino workers o OFW. Isa sa mga pangunahing issue na ibinahagi ng mga BPO workers ay ang occupational safety and health standards, partikular ang kakulangan ng sapat na HMO o health benefits sa kabila ng mga health hazards na dulot ng kanilang trabaho. Ayon sa kanila, madalas ay sila pa ang nag-aapono sa gastusin para sa check-up o emergency cases. Ibinahagi rin ng mga manggagawa na ipinagbabawal umano ng ilang mga kumpanyang pagbuo ng union. At kapag nag-inspeksyon ng Department of Labor and Employment ay ang mga human resource o HR lamang ng kumpanya ang kanilang kinakausap at hindi ang mga empleyado. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, bango na, kape-kape na, alas 5:14. Magandang umaga, Pilipinas! Number 1. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin.
Tangerine Chocolate, 100% gawang Pinoy. Sa panahon Mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na dalubhasa na commander ng ating immune system, itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagang magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan, At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Makibalita muna tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Kasama na natin si Miss Lori De La Cruz ng DOST Pag-asa. Ma'am Lori, magandang umaga. Magandang umaga, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy na makaranas ng maulap na papaurin at mahihinang mga pagbuhos ng ulan ang silangang bahagi ng bansa dahil yan sa epekto ng amihan. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng ating kalupaan ay inaasahan natin ng isolated o pulupulong mahihinang mga pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na paporit at isolated na mga mahihinang pag-ulan dahil din sa amihan. Sa ngayon, wala po tayong weather system o kaya naman ay bagyo na nakaka-apekto sa bansa. Yung dating si Bagyong Ada na ngayon ay LPA ay hindi na po ito nagdudulot ng anumang direktang epekto sa atin at posible na malusaw na po yan sa mga susunod na araw. At sa ngayon, meron din tayong LPA na minomonitor sa labas ng PAR, huling nakita sa layong 1,900 kilometers silangan ng Eastern Visayas, pero malayo naman po ito at wala naman o hindi naman natin inaasahang makaka-apekto sa bansa. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Lori, yung pong LPA na nabanggit po ninyo, may chance ho ba na mabuo or pumasok ito ng PAR sa mga susunod na araw? Sa ngayon po, nananatiling mababa ang chance ang mabuo o ito bilang isang bagyo, low chance po siya. At kung sa pagpasok naman po ng ating area of responsibility, nananatiling mababa din ang chance na magkaroon ito or mag-entry ito sa ating PAR. Opo. Sa amihan naman natin, Ma'am Lori, ina-expect ba natin na patuloy pang babagsak yung temperatura? Naabot na ba natin yung peak? Posible po, sir. Pero possible pa rin at we're not ruling out the possibility na makaranas pa tayo ng mas malamig. Hanggang February pa po yan. Yan ang maganda. Maraming salamat, Ma'am Lori. Good morning. Po. Lori De La Cruz ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:24 ho ng umaga sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naglabas ang Philippine National Police o PNP ng blurred na mugshot ni dating Senador Bong Revilla matapos sumuko noong Martes sa Camp Crame. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, walang special treatment sa kanyang kaibigan kahit na antala ang pagsasapubliko ng mugshot.
Sinabi ng kalihim na alanganin oras na nang dumating sa Camp Crame si Revilla kung kaya't hindi agad natapos ang buong proseso sa pagkuha ng mugshot. Binigyan diin ni Remulla na walang intensyon na ilihim sa publiko ang nabanggit na proseso. Samantala ang mugshots ng 6 na kapwa-akusado ni Revilla sa kasong malversation of public funds kaugnay ng flood control scandal ay unang inilabas noong Martes. Nakatakda namang sampahan ng 2 hanggang 3 kaso ng plunder sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla kaugnay ng flood control project. Sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulyon maglalabas ang kanyang tanggapan ng mga sabpina laban sa 2 opisyal para sa nasabing mga kaso. Bukod kina Estrada at Revilla, may mga nakalinya pang kaso na isasampa sa susunod na linggo laban naman sa mga opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Inaasahang mas marami pang detalye ang lalabas sa mga susunod na araw kaugnay ng lawak ng anomalya sa flood control scandal sa bansa. Magandang umaga Pilipinas! Itatapon naman sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro ang sinumang mahahatulan o makokonvict sa flood controls anomaly. Ayon kay Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., patapos na ang pagkukumpuni sa Supermax Prison Facility. Dito anya ilalagay ang mga sangkot sa flood control anomalies dahil target na anyang matapos ang pasilidad ngayong quarter. Ayon pa kay Katapang, naglaan ang Kongreso ng 6 na bilyong piso para sa pasilidad na ilalabas sa 3 yugto. 1.5 bilyong piso sa 2026, 2 bilyong piso sa 2027 at 2.5 billion pesos sa taong 2028. Ang mga suspect sa flood control projects ay nahaharap sa kasong graft at malversation na itinuturing na mabibigat na krimen. Ang parusa sa malversation ay maaaring umabot hanggang sa 40 taong pagkakakulong. Magandang umaga Pilipinas! Eto po, mariing itinanggi ng legal counsel ni dating Congressman Zaldico ang mga ulat na nagparamdam o nagpapadala ng feelers ang dating mambabatas para sa posibleng negosasyon sa gobyerno. Sa isang pahayag, nilinaw ni Attorney Roy Rondain na kung may lumalabas na balita tungkol sa pakikipag-ugnayan ng kanyang kliyente, ito'y itinuturing na unauthorized o walang pahintulot. Ayon kay Attorney Rondain, tanging siya lamang ang otorisadong magsalita para kay Ko at wala siyang ginawang ganoong hakbang. Nagsimula ang espekulasyon matapos sabihin ni DILG Secretary John Vic Remulla na may mga nagsabi umano sa kanyang kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla o Ombudsman Boying Remulla na handa umanong makipag-usap si Ko. Gayunman nilinaw mismo ng kalihim na hindi pa kumpirmado ang nasabing impormasyon. Nabatid na naharap sa kasong graft at malversation si Ko kaugnay ng umano'y 289 milyong pisong ghost flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Magandang umaga Pilipinas! Naniniwala naman na nasa loob ng isang gated community sa Lisbon, Portugal si dating Congressman Elizalde. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla base ito sa nagpapatuloy na surveillance ng mga otoridad sa ikadarakip ng puganteng dating mambabatas. Ayon kay Remulla, natitiyak nilang nasa Lisbon si Ko at halos hindi lumalabas ng kanyang bahay doon. Si Ko ay dawit sa alegasyon ng budget insertion at maanomalyang infrastructure projects sa bansa. Magandang umaga Pilipinas! The Department of Migrant Workers, DMW, kinalampag naman na imbestigahan ang kalagayan ng mga Filipino domestic workers na ipinadala sa South Korea sa ilalim ng isang pilot program. Alamin natin ang update mula kay RH12, Miss Milky Regunan. Manang Milky. Magandang umaga Pilipinas Report!
Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa pamahalaan, partikular sa Department of Migrant Workers, na agarang alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong domestic workers na ipinadala sa South Korea sa ilalim ng isang pilot program. Ito ay kasunod ng isang pag-aaral ng Jeju National University kung saan marami sa mga kalahok, karamihan ng mga Pilipino, ang nakararanas ng labis na trabaho at mababang sahod. Sa report, may mga OFW na inaatasang gumawa ng mga trabahong wala sa kanilang job description at kumikita lamang ng halos kalahati ng karaniwang sahod ng mga South Korean. Sinabi ni Sandanya na kababahala ang ganitong sitwasyon, lalo at nagaganap ito sa isang maunlad na bansa na may malinaw na labor standards. Hinimok na Sandanya ang DMW na personal na i-check ang kalagayan ng mga OFW at tiyaking may agaran tulong at proteksyong maibibigay sa kanila at sa kanilang pamilya. Nanawagan din si Sandanya na iparating ng Pilipinas ang issue sa pamahalaan ng South Korea upang makagawa ng kaukulang aksyon. Ako si Mildred Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, 5:31. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Number 1. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Si Mommy at si Washing Machine, believe sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, dito pa rin ho kami. Oras ho natin, 10 minuto ang nakalipas bago tayo nag-commercial. Alas 5:40 ho ng umaga, 5:40 in the morning. Gising na, bango na, kape-kape na. Isa pa. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagtatago na umano sa bansang Cambodia ang most wanted person na si Charlie Atong Ang. Ito ang inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos na makatanggap sila ng impormasyon, ngunit nilinaw na hindi pa ito beripikado.
Paliwanag ni Remulla, may mga ulat na nagsagawa ng operasyon ng online sabong si Ang sa Cambodia. Dagdag pa rito, sinabi anya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na may kakayahan at akses umano sa Cambodia si Ang gamit ang backdoor routes. Ayon kay Remulla, inaalam pa nila ang katotohanan sa impormasyon at kung magpositibo ang impormasyon ay saka dadalhin ang naturang usapin kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magandang umaga Pilipinas! Isa pang nagtatago, pero dito lang sa Pilipinas, si dating Bucor Chief Gerald Bantag na nagtatago umano sa Cordillera Region. Ito rin ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla sa harap ng patuloy pa rin paghahanap kay Bantag na nasasangkot sa kasong pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid noong 2022. Sinabi ni Remulla na nasa Cordillera pa rin ang kanilang tracker teams pero mahirap halughugin ang rehiyon dahil bundok ito at napapalibutan ng mga puno. So lahat ng convict dapat doon na magtago dahil hirap pala tayong tugisin ng mga to. Magandang umaga Pilipinas! Alas 5:42, hindi tinanggap ng Office of the Secretary General o OSG ang ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag ng OSG, hindi ito tinanggap dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil upang tumanggap ng award mula sa Taiwan Ministry of Foreign Affairs. Bunsod nito, hindi rin natanggap ang ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo sa kaparehong dahilan. Kabilang sa mga complainant sina dating AFP Chief Hermogenes Esperon, dating Governor Chavit Singson, dating Congressman Mike Defensor at iba pa. Bali pangatlo na ho ito, yung grupo ni na Chavit Singson, dating Governor Chavit, at yung pangalawa ay ihahain sana ng grupong Bayan na pinangungunahan naman ni Can Renato Reyes. Pero kapwa ho yan tinanggihan ng Office of the Secretary General dahil out of the country si House Sec Gen Cheloy Garafil. Magandang umaga Pilipinas! Nanawagan naman ang pagkakaisa sa publiko at tiwala mula sa investors ang Malacanang sa harap ng mga reklamong inihain laban kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinikilala ng palasyo ang mga pangamba ng taong bayan sa posibleng implikasyon ng pagkakaroon ng kaso ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Gayunman, hindi anya ito dapat na makaapekto sa kumpiyansa ng mga tao at negosyo sa pamahalaan at ekonomiya ng Pilipinas. Paalala ni Castro sa ating mga kababayan at investors, maging kalmado lamang at pagkatiwalaan ng mga institusyon ng bansa, lalo na ang Pangulo dahil nananatili namang matatag ang rule of law. Magandang umaga Pilipinas! Magdamag na inobserbahan ng mga doktor si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa St. Luke's Hospital sa Quezon City matapos makaramdam ng discomfort. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang pagsailalim ni PBBM sa medical observation ay bilang pag-iingat lamang. Git ni Castro, pinayuhan ng doktor ang Pangulo na magpahinga at sumailalim sa monitoring. Sa ngayon ay stable naman anya ang kondisyon ng presidente at sa katunayan ay balik trabaho na ito. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Samantala, kaugnay niyan, balik trabaho din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ilang oras lamang matapos siyang maospital dahil sa naranasang discomfort. Ayon kay Yusek Claire Castro, isinailalim sa medical observation sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si PBBM at pinayuhan siya ng mga doktor na magpahinga
bagamat nananatiling stable ang kanyang kondisyon. Sa isang video na inilabas ng PCO, inihayag ni Marcos na siya ay may diverticulitis, isang karaniwang kondisyon na lalo sa mga may edad at tumaranas ng matinding stress. Pero nilinaw ng Pangulo na hindi ito life-threatening at nagbiro pa sa kanyang mga kritiko na huwag masyadong ma-excite dahil hindi naman seryoso ang kanyang kondisyon. Dagdag pa niya, highly exaggerated lamang ang mga balitang may mas malala siyang karamdaman at mamamatay na. Samantala kahit okay na ang kalagayan, kinatawan muna si Marcos ni Executive Secretary Ralph Recto sa ilang aktibidad sa Malacanang at kinansila rin ang ilang schedule event sa Ilocos Norte ngayong araw. Maganda umaga, Pilipinas! Defogging at flushing operations isinagawa naman sa Sampaloc, Maynila matapos tumaas ang kaso ng dengue. Alamin natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Abang pa rin na UL at pinahakpan pa rin ang pag-iingat laban sa dengue. Nagsagawa ng defogging at flushing operation ng Manila LGU. Pinangunahan ito ng mga tawa ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at tuwang ang mga opisyal at tanod ng barangay. Isinagawa ang operasyon sa barangay 565 at barangay 476 sa Sampaloc kung saan pinausukan ang lahat ng sulok kabilang ang mga kanal, imbornal at halaman upang mapuksa mga lamok na posibleng pinamumugaran ng dengue. Ayon sa Manila LGU, layunin ng akbang Go ahead, Boy. Boy Gonzales. Babalikan ho natin ang linya kay Boy Gonzales. Samantala, quick commercial break muna tayo. Oras natin 12 minuto bago mag 6:00 ng umaga. Number 1. Na oras na para tayo po mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-important po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ha? Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ayan ha. At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. RH Champion presents Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lang, 6:00 na ho ng umaga. Direksyon na tayo sa ating mga reports. Kaso ng kidnapping sa bansa halos zero na, ayon kay DILG Secretary Remulla. Alamin natin ang detalye mula kay RH5, Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Kuya Yuel. Sa nakalipas na 6 na buwan ay wala na halos napapaulap na kaso ng kidnapping sa buong bansa.
Ito ang inihayag ngayon ng Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasunod ng pinaigting na operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Grupo PNP-AKG. Ayon kay Remulla, epekto ito ng atas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ban o pagpabawal ng pogo sa Pilipinas dahil 90% ng kidnapping dati ay dahil sa awayan ng mga Chinese nationals na nasa ating bansa. Aniya, dismantle o nabuwag na ng PNP-AKG ang lahat ng kidnap or ransom syndicates. Kasabay nito inarunsyo ni Remulla ang 2 individual na naaresto kamakailan dahil sa mga high-profile kidnapping cases. Kabilang sa mga ito si Lito Diego Prisaldo, nakasapi ng Kong Wen Lee KFR Group at Danilo Abilong nasangkot sa kidnapping ng mga dayuhan. Batay sa record ng PNP-AKG, tumaba ng 15% ang mga kaso ng KFR noong 2025. Mayroon lamang 28 naitala kumpara sa 33 bilang noong 2024. At mula itong nakalipas na Agosto 2025 hanggang sa ngayon, 5 kaso lamang ang maire-report. Sabi ni Remulla, patuloy ang PNP-AKG sa pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya upang labanan ng kidnapping at organized crime. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, National Bureau of Investigation tuloy sa manhunt operation kay Atong Ang sa kabila ng pangamba ni DILG Secretary John Vic Remulla. RH15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Well, hindi pa rin tumitigil ang National Bureau of Investigation sa paghunting sa gaming tycoon na si Atong Ang. Sabi sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari, tuloy-tuloy ang kanilang manhunt operation sa iba't ibang lugar nationwide. Gaya ng unang pahayag, hindi lang anya nakatuon yung kanilang operasyon sa Talakang Maynila at sa mga ari-arian ni Ang. Sa kabila ito ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi siya humihingi ng tulong sa kagawaran sa pangambang may relasyon pa rin yung ilang tauhan nito sa negosyante. Nag-deputize kasi anya noon yung tycoon ng ilang NBI agent para maging bodyguard niya noon. Hindi naman nagbigay ng komento rito ang NBI spokesperson at hindi pa rin sumasagot sa atin si Director Lito Magno hanggang ngayon. Una nang sinabi ng NBI na may mga reliable lead na sila sa kinaroroonan ng sinasabing mastermind sa missing sa Pumeros. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH15, Giselle Ricafort. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, magbalitang showbiz na tayo. Kayla Estrada at Daniel Padilla ay spotted daw na magkasama sa Palawan. Amin natin ang chika mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Kinilig ang mga netizen sa kumalat na litratong magkasama sina Daniel Padilla at Kayla Estrada sa El Nido, Palawan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yun na nga, kitang-kita na may magandang relasyong namumuo sa kanilang dalawa. Hindi man sila nagsalita o umamin sa tunay na relasyon, nakikita naman sa mga okasyong nakikita nga silang magkasama. Kamakailan lang ay magkasama rin silang dalawa sa 2 araw na charity activity ni Daniel Padilla at suportado ito ni Kayla. Kamakailan din ay tinanong namin ang tiyahin ni Kayla Estrada na si Jelly de Belen tungkol sa kanila, pero wala itong malinaw na sagot. Basta kung ano raw ang magpapasaya sa kanyang pamangkin ay doon siya. Kahit ang ina ni Kayla na si Janice de Belen ay hindi rin nagsalita. Hindi raw niya issue iyon kundi sa anak niya, kaya mas mabuting hintayin na lang daw ang sasabihin ni Kayla Estrada. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan na po ang mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, January 23, 2026. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga nakasama tumutok sa ating balitaan. Mamaya ho ulit alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News, sa DZRH TV at tuwing Sabado alas 12 ng tanghali para sa RH Balita at alas 5 hanggang alas 6 ng hapon para naman sa DZRH Boom Balita. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Good morning! Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Oras natin alas 6 ng umaga.